Ang Right Livelihood Award ay binibigay po ito taon-taon sa Stockholm, sa Europa, bilang parangal sa isang individual na tingin ng marami ay nakakaligtaan na parangalan ng Nobel Prize. Kaya minsan or madalas tinataguri ang Alternative Nobel Prize itong Right Livelihood Award. At ito ay sa taon na to, napunta nga kay John Carling yung parangal na yan at ito ay pagkilala sa mga naging kontribusyon ni John sa larangan ng human rights, pakikibaka sa karapatan ng mga katutubo, hindi lang sa Cordillera kung saan siya galing but sa buong Pilipinas and in fact sa buong mundo na rin. Indigenous rights means that we have the right to live the way we want to live with our culture, with our vision, with our values in our own land and territory that we have nurtured, that our ancestors have nurtured. I am an indigenous activist from the Cordillera, Philippines, and I work to promote human rights, particularly the rights of indigenous peoples, and for social justice, equity, and peace for all. The reason why I'm working on this issue is because of the systemic discrimination and marginalization of indigenous peoples and the prevailing human rights violations with impunity that is happening in different parts of the world. We are able to prevent new mining companies to open up mines because of the strong campaign that we had and the support that we gathered. It's not just stopping the projects, but it actually provides communities the environment to be able to do their sustainable resource management systems, their food production without fear that their lands will be taken away from them. When I was with the Asia Indigenous Peoples Pact, we developed a policy on gender equality. And that means our activities will have to include equal participation of women. In doing that, we also need to provide the enabling environment because a lot of indigenous women are less educated. Many are not literate. Many cannot speak national language even. And seeing women coming out, becoming leaders, voicing their concerns, participating in decision making is a big success. Why I continue is because if these communities are not giving up, why should I? Why should I? There, it's not just my life on the line, it's their lives on the line, and they're standing up. Makakasama natin today si Joan Carling ng Baguio City. Siya ay Executive Director ng Indigenous Peoples' Rights International at kung ano-ano pa ang mga IP groups na nabuo or nasalihan niya. No? Magandang araw, Joan. Magandang araw din, Kaloy, at magandang araw din sa lahat ng tagapakinig. Isang malaking pagbati, isang malaking congratulations sa pagkapanalo mo ng Right Livelihood Award. Maraming salamat, Kaloy, at maraming salamat din sa mga na naniniwala na dapat lang na may ganitong award ang mga katulad kong mga aktivista or human rights advocates. Anong pakiramdam na ito nga ay meron kang parangal na natanggap? Medyo nagulat ako, hindi ko na siya ine-expect kasi ang nomination ko ay last year. Kaya nawala na sa isip ko na meron ng ganitong nomination. Tapos biglang tinawagan ako nung August na sinabi na kasama ako dun sa apat na napili and ako lang ang galing sa Asia na awardee at isang katutubo. Yung iba galing sa Palestine, tapos sa Mhm. Mozambique at saka sa UK. Medyo nakakalula yung awarding kasi malaking seremonya pala ito sa Stockholm kasi taon-taon nga itong ginagawa. Tapos yung mga nasa right livelihood na mga staff, napaka-committed, passionate talaga sila. Tapos kaya ang nakakalubag loob ba na
yung katulad ko at maraming mga katutubo na inaatake ay biglang nabibigyan ng ganitong parangal o Mm. pagkilala sa mga ginagawa. Kaya nung ginawad yung award, binanggit ko doon na ito ay hindi lang para sa akin, kundi pagkilala ito sa mga kontribusyon ng mga katutubo, lalo na yung mga nasa frontline na tinatawag natin. Kaya iniaalay ko itong award na ito sa lahat, no, ng mga katutubong patuloy na itinataguyod ang karapatan ng mga katutubo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naalala ko lang, isa pala sa mga naging recipient na before nitong Right Livelihood ay si Greta Thunberg. Yeah. Yung batang environment Oo. climate activist, no? Um, Bilang isang katutubong Pilipino at galing ka pa sa isang rehiyon sa Cordillera kung saan napakatindi ng mga problemang hinaharap ninyo, yung mga human rights violations, yung mga pang-aape, yung mga pang-displace ng mga Yeah. katutubo. Ano ang magiging tingin mo ay kahalagahan nitong pagkilala na to? Nung lumabas yung award at binanggit na nga nung na-publicize, di syempre nalaman din dito sa Cordillera, di maraming natuwa kasi parang dahil malinaw naman na galing ako dito, na nabibigyan din ng ganong atensyon yung mga katutubo dito sa Cordillera. Kaya malaki yung ano na to, pagtanggap at yun nga Mhm. na sana ang ganitong pagkilala ay makakatulong na bigyan din ng yung mga issues ng Cordillera, ng mga katutubo sa Cordillera ay mabigyang pansin. At tama ka dun sa pagsabing maraming issues ang nakakaharap ng mga katutubo dito sa Cordillera at sa buong bansa. Lalo na sa issue ng red tagging, lalo na sa pangangamkam ng lupa, ang daming mga proyektong pinapasok yung panahon ni Duterte at hanggang ngayon mas malala pa yung mga proyektong gustong isagawa. Alam naman natin, halimbawa na lang na ang laki-laki ng nilaan na budget sa infrastructure at kasama dito yung maraming energy projects Mhm. at mining na gagawin sa mga teritoryo ng mga katutubo. So nakakabahala ang ganitong nangyayari na hindi naman kinikilala pa rin kahit na nasa batas na natin na dapat protektahan ang kalupaan ng mga katutubo, dapat merong tinatawag na free, prior and informed consent, hindi pa rin ito nasusunod. Pwede mong ilarawan sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon kung ano ba yung ah, general na picture dyan sa Cordillera. Sa pagkakaintindi ko yata, 70% or more than 70% ng mga proyektong ito ay nakakaapekto sa mga buhay at pag-aari ng mga Oo. katutubo, ano? Oo. Tama ba yun? Maraming mga plano sa Cordillera na hindi actually alam ng mamamayan ng Cordillera. Mhm. Kasama na dito halimbawa yung mahigit 100 planong itayong dams. Kasi Cordillera ang headwaters Mhm. ng ng Luzon, 'di ba? Lalo na Northern Luzon. So talagang pupunuan na yung iba't ibang rivers ng Cordillera ng dams. Kasama yan doon sa renewable energy plan ng gobyerno. Kasama din dito yung mga geothermal plants. May ongoing na ginagawa sa Kalinga na yung sa Sagada na ano na napigilan yung mga geothermal plants. Kasama pa rin yan sa energy project. Ngayon, pagdating naman sa Minas, ang Cordillera ay malaki ang deposit sa gold. Kaya yun yung mahigit 100 mining application pa rin ang nandya dyan. Kaya lang dahil sa malakas na pagtutol ng mamamayan, napipigilan pa. Pero hinahanapan ng paraan para makapagbukas ng bagong minas sa Cordillera. Yun yung malinaw. Kaya rin malaking bagay na mamintina yung suporta ng maraming local government units sa opposition ng mamamayan. Kasi nakita nga yung nakakasira epekto nito sa kalikasan. So nandyan din yung pending ano pa rin ng pagbubukas ng mga minahan sa Cordillera kasi yung gold and copper yung malaking
makukuha dito sa Cordillera na yun naman din ginagamit sa mga technology, no. Mhm. Halimbawa sa mga gads kung tinatawag na gadgets. Mhm. So malaki yung demand at lalaki yung demand sa ganyan. Kaya yun yung isang malaking amba pa rin sa maraming mga komunidad na kung saan nandun ang mga minerals. Ang problema dito ay, well, marami ano. Una dito yung displacement nga at yung ang mga pagbabanta at sa mga ilang kaso na ay ang pagdudukot at pagpatay sa mga aktivistang katutubo ano na tumututol ito sa mga projects na to ano. Parang ang tagal-tagal ng issue sa Caldera itong yun nga itong paglaban sa mga ganitong klaseng proyekto na nagdi-display sa mga katutubo. Naalala ko 1970s, si Maclean Dula, kaya naging hero yan, di ba? Kasi yun nga, nandito nga din kasi yung mga resources, no? Rekurso na kailangan nila. Yan, halimbawa yung minas, nandito ang mga ginto, ang mga copper na gustong kunin. Tapos yung dams, dito rin kasi yung mga malalaking river systems dito sa Cordillera din nagmumula. Tapos syempre, dagdag mo pa yung sa Sierra Madre, kasama na rin Mhm. yung Sierra Madre na pinupuno na rin yan ng dams. Ganon din naman, hindi lang kasi dito sa Cordillera, pati sa Mindanao, pati Mhm. sa na kung saan nandun yung likas yaman kasi na gustong kamkamin. Mhm. Doon yung problema kaya nga may tinatawag na sa bahagi ng resource curse para kaming sinumpa Mhm. na maghirap kasi yung mga rekurso nasa amin na gustong kunin. Na Yeah. pagkukunin naman nila, kami na yung kabuhayan naman namin at kultura ang tatamaan. So ganun yung sitwasyon hindi lang ng Cordillera kundi pati yung mga kapatid natin sa ibang bahagi ng Pilipinas na sila yung yun na kasi ang mga katutubo kasi sa kagubatan nakatira sa mga Mhm. ganyan kasi yun nga ang buhay ng katutuwa ay na direktang naka-link Mhm. sa natural resources. Yun Yeah. naman ang gustong kunin. Yun ang Kahit sa forest logging halimbawa, ganyan ganyan din malaking problema din 'yan sa mga katutubong na doon sa mga kabundukan or forest na katira. yung irony doon, ano? Ang yaman-yaman ninyo mga katutubo pero kayo ang naghihirap ng todo. Exactly. Yun nga Kaya resource curse nga ang tawag Resource doon. curse talaga. Naalala ko, Johan, nung ako isang mamamahayag pa lang sa Mindanao, lagi ko naririnig ito sa mga aktivistang katutubo doon, yung tinatawag nilang development aggression. Impression, yes. Hanggang ngayon, umiiral pa rin, Ganon tama? at ganon pa rin, no? Development. Ngayon, medyo nag-iba na kasi development aggression dahil sa pag-ano ng development. Pero ngayon, ang bagong pangalan ay para daw matuligsan natin o malabanan ang epekto ng climate change. Okay. Climate change na ngayon, yung narrative, yung ginagawang dahilan para dito, yung mga maraming renewable energy projects na binanggit ko, kasi daw ito ang kailangan nating gawin para doon sa solusyon, para Sa climate. masolusyonan natin, oo, yung problema ng climate change. Palusot na lang nila yun, di ba? Oo, palusot na lang, palusot na lang. Kasi business pa rin naman ang makikita dyan. Yung mga, alam naman natin, yung mga Filipino elite na ano pa rin ang makikinabang sa mga ganyang mga proyekto. Yeah. Nakita naman natin na, halimbawa, ang daming dams na tinayo dito sa Cordillera. Diyan ang malaking lesson sa nung ginawa yung Ambuklaw Dam, Mhm. yung mga tao doon nilagay sa Palawan. Dinala doon na evacuate sila. Tapos yung mga naiwang community sa tabi, hindi man lang nagkakuryente. Oh my God. Kasi yung kuryente dinala sa Manila. Hindi man lang walang kuryente yung mga, alam mo kung bakit sila nagkakuryente? Nung itatayo na naman yung San Roque, pangatlong dam na yan sa Agno River, tapos kung saan nagprotesta na kami at sinabi namin, yung mga komunidad nga dito walang kuryente sasabihin yung mga tiga dito yung makikinabang. Doon lang nilagyan ng kuryente. After tatlong dekada,
Oh my na God. matapos yung proyekto. Yung ganun ba? Yung kaya imagine mo na ganyan na naman yung mangyayari. Ngayon, ang dahilan nila kailangan natin ito kasi tugon natin ito sa climate change. Ganyan talaga ang kailangan gawin sa buong mundo. Ang tawag namin diyan ngayon, green colonization. Mm, No? Yan yung mm. kinukoin namin na ang mga ganyang hakbang ngayon ay green colonization kasi bagong narrative na ang ginagamit. Kung ano-ano na lang minsan naiisipan nila, no? Pero sa specific na concern ninyo dyan sa Cordillera, siguro sa ibang parte na rin ng bansa, anong nakikita ninyong silver lining dito? Obviously, yung solidarity sa mga katutubong aktivista kagaya mo I hope lumalakas. Kasama na nga dito yung pagbibigay ng parangal sa iyo. Pero ano ang nakikita mong, kumbaga, silver lining? Yung isang magandang balita ay dineclare ng Baguio na a human rights city. Oh, December okay. 10. So that's a very big, it's a milestone. Mhm. Kasi it sets yung mga local governments can actually take steps, take actions to protect, 'di ba? Na protektahan din yung mga mamamayan na nagtataguyod ng karapatang pantao. Kaya kaya ang nakikita na sana maging model ito na gawin din ng ibang mga munisipyo at mga syudad na ipakita na ang mga local governments ay committed din na sa pagrespeto at pagtaguyod ng mga karapatang pantao at handang protektahan yung mga advocates na mga nagsusuporta ng karapatang pantao kasi hindi naman ito para sa sarili nila, para ito sa mamamayan, sa Mhm. kabutihan ng mamamayan, sa kabutihan ng mga citizens or residents ng bawat lugar. Ang nagtulak din kasi nito ay yung matinding red tagging nga at na nakikitang ganyang ginagawa sa mga taong wala namang masamang ginagawa, 'di ba? In fact, Mhm. mabuti nga yung ginagawa. So, Mhm. ito yung patunay ito na mali yung ginagawang pagre-red tag sa mga taong nagtataguyod ng karapatang pantao.